ako'y naroon na at nagdurusa. Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit piliin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga na ipinagkaloob po sa atin. Sa magdamag na kapahingahan mula sa ating Panginoon, patuloy po natin itong ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Bawat umaga na tayo po ay may taglay na buhay at kalakasan, mga bagay na hindi natin maitatanggi na ito po ay bunga ng pag-ibig ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, mga kapatid, nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan at ma-recognize natin sa ating buhay ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Na sa kabila ng kung anuman ang ating mga sitwasyon, mga kapatid, ay makita pa rin natin na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at welcome to our program. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagaanyaya po sa inyo na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Good morning sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church, Bulan, sa tatlong congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
at maging ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa lahat ng ating mga kababayan sa bayan ng Bulan at maging sa mga neighboring towns of Bulan na maliwanag pong nararating ng signal ng New Gen FM 100.7. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. To God be all the glory. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. At sa pagkakataong ito ay nais din nating batiin ang ating mga viewers online. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Maging ang ating mga kababayang OFWs sa iba't ibang bansa mga kapatid na ngayon ay nag-join po sa atin online. Salamat po sa inyong panahon. Hindi ko alam kung umaga o gabi o tanghali sa inyong lugar. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy lamang po nating ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan sa mga bagay na espiritual na ipinaglilingkod po natin sa programang ito. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating pong Panginoon. To God be all the glory. At dahil ngayon po ay araw ng Miyerkules, meron po tayong dalawang schedule ng prayer meeting. Alas 5 ng hapon ang ating prayer meeting dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan at maging dito po sa Iquirino Church Bulan. Magkasabay po ang ating prayer meeting alas 5 ng hapon. So, patuloy po natin bigyan ng panahon ang mga gawain ng Panginoon. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages mga kapatid, maaaring yan ay prayer request, testimonies, o di kaya mga katanungan tungkol sa mga bagay na espiritual. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa inyong lingkod sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya po natin ang ating mga schedule ng pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating pong mga pagsamba nagsisimula po ng Sabado at hanggang Linggo. Diyan po sa UPC Magsaysay Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado alas 6:30 ng umaga. At diyan naman po sa Iquirino Congregation ay Sabado alas 8 ng umaga. At pag-araw po ng Linggo, ang ating pagsamba ay alas 7 ng umaga dito po sa UPC Santa Remedios Bulan. So yan po yung ating mga schedule ng gawain mga kapatid na patuloy po nating ipinaglilingkod sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran. Patuloy po natin itong bigyan ng panahon sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ang pinakadakilang pribilehiyo na mayroon tayo ngayon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang maglingkod sa Diyos, ito ang pinaka magandang bagay na pwede nating gawin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At batiin natin ang ating mga kapatiran dyan po sa ating bagong bukas na gawain sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Yan po ay Coastal Barangay ng Bulan South. Ang ating Bible study dyan ay gaganapin na po natin from Friday, gagawin na po nating Saturday, alas 4 ng hapon. So, pagpalain ng Diyos ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating pong
programa at saglit nating batiin ang ating mga viewers online. Habang ito ay sinishare nyo mga kapatid. Good morning kay Sister Christy De Suyo. Good morning kay Brother Serafin Akiwo. Brother John Viray. Good morning. Sister Beth Frenila. Sister Arlene Padilla. Good morning. Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Si Brother John Viray watching from Bangar, La Union. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Helen Ditera, good morning. Sister Evelyn Punsalan, good morning. Brother Marvin Santos. Sister Melody Herrero and the whole family watching from Pasig City. Good morning po. And also Sister Jane Ioy, good morning. And Sister Ruth, dyan po sa Zone 7. Sister Laura Gumban, good morning. Sister Angelita Liguro, good morning po. Sister GM Ulitan, good morning. Sister J. Maguelas ng Santa Remedios. Sister Rebecca Montemor and Brother Emboy Briobo, good morning. OFW po ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Consuelo Tapakal, good morning. Sister April Santos. Brother Ferdinand Mendez, good morning. Brother Joven de los Reyes Daso, good morning. Sister Marlene Quintanar. Brother Ronald Galang Hipolito. Si Tom Panlubasan Laso. Sister Espela, Sister Divine Espela Guyal, good morning. Brother Andy Orozco. Si Brother Michael Regidor, ang ating technician, dyan po sa station ng New Gen FM, good morning. Brother Tofi Mendoza, Pastor Joel Tinoco, Sister Jeline Banuyan, good morning. Sister Maria Fi Aguila, si Lola Fe, good morning. Sister Margie Guetan Isiha, Borge Ayla Mateo Garing, good morning. Sister Christy Magkayan, good morning. Sister Yuli Albao, thank you for watching. Brother Felipe Iscresa, Brother Joe Lorenzo Acosta, Brother Pen Tihada, good morning. Brother Emil Tapit and Sister Elena dyan po sa Catanduanes. And Mama Edin Nabua, good morning. Sister Rinalyn Guarino Malasa, ayan, good morning po. Sister Esperanza Idoke Escala, good morning. Sister Maricho Albao sa Masbate, ayan. Sister Janine Andales, good morning. From UPC Gumaka, ayan, good morning po. Libungan, Cotabato at UPC Tukuran, Alamada, Cotabato. Ayan. Sa Mindanao, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Si Brother Honorato Gallardo Jr., good morning. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Alice Venusa Gabon, Ruby Madrilejos, good morning. Virgie Flores, good morning. Sister Virgie. Eileen Zabala, good morning. Sister Agnes Laudit. Okay. Sister Mirna dyan sa Kuwait, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Ray Galo Sr. Sister Miguela Mira sa Italy, good morning. Praise the Lord. Good morning po kay Sister Elma Santiago, Brother JP Flores sa La Union. Ayan. Sister Sara Galos, thank you for watching. Si
Jennifer Gutierrez Sonido, good morning. Starlita Sultan, Sir Marlene Gulyoso, Brother Stephen Hunter Tejada, Sir Army Guyala, good morning. Si Alay Salaudit, good morning. Sir Maricon Hibaga sa Magsaysay. Ayan. So pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. So sa hindi pagtatagal, tayo po ay mananalangin bago tayo dumako mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sir Josie Bagaw, good morning po. And sa buong Granado family, dyan po sa Barangay Otavi at sa lahat ng mga kapatiran. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa umagang ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang programang ito ngayong umaga at kasama ng aming mga viewers online at ang aming mga listeners on air sa radyo. Patuloy naming dalangin ang iyong patnubay, ang kaliwanagang espiritual ipagkaloob mo po sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Ganon din, Panginoon, dalangin po namin ang mga may taglay na karamdaman, patuloy mong pagkalooban ng katugunan at kagalingan sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong banal na salita na aming ipaglilingkod, patuloy mo pong gawing pagpapala sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Katagpuin mo po ang mga pangangailangan ng aming mga tagapakinig sa oras na ito, Panginoon. Yung mga may karamdamang taglay, pagkalooban mo ng kagalingan, yung mga nasa kagipitan, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng provision sa kanilang mga pangangailangan. Ganon din, Panginoon, ang mga naliligaw ng landas. Pagkalooban mo po ng kaliwanagan, gamitin mo po ang programang ito upang ang salita mo ay maging tanglaw at liwanag sa kanilang landas patungo sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Dalangin din namin ang aming mga kababayang OFWs na nagsasacrifice na malayo sa kanilang pamilya para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga kababayan namin sa iba't ibang bansa na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri, pagsamba at kaluwalhatian. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Sa Kanya lang ako aasa. Kung kailan sa'yo palagi sa'yo'y naroon at kana si Jesus. Kapag hindi ko na makaya. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita ng ating pong Panginoon mga kapatid. Buksan po natin ang banal na kasulatan. Kung kayo po ay mayroong Biblia mga kapatid sa inyong mga tahanan, buksan po natin ang banal na kasulatan mga kapatid at basahin po natin dito po sa aklat ng Juan 15 mula sa 1 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga.
Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang paraan ng Panginoon sa tinatawag na paglilinis sa ating pong mga buhay. Yung tinatawag na purging process ng ating Panginoon. So, God's purging process. Kagaya po ng binasa natin, sabi po ng Panginoon, ang bawat sanga na hindi namumunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na namumunga ay nililinis niya. Maaring may mga nakikinig ngayon sa atin na mga magsasaka. Makaka-relate po kayo mga kapatid sa ating pag-aaralan tungkol po sa purging process. Maraming beses po mga kapatid na ang pangangaral ng salita ng Diyos, laging ginagamit yung patungkol sa pagtatanim o paghahasik. Ilang pagkakataon sa Biblia na mismong ang Panginoon ay gumagamit siya ng mga talinghaga sa pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtatanim o paghahasik. Ang Panginoon ang puno at tayo ang mga sanga. Kung titingnan po natin mga kapatid sa verse 5 ng John chapter 15, ang sabi po ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So yan po yung katotohanang hindi natin maitatatwa sa buhay natin. Na kung wala ang Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Kailangan lagi tayong well-connected sa puno bilang mga sanga na kung nais nating mamunga mga kapatid, kailangan connected tayo lagi sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang connection natin sa relihiyon or denomination or sekta ay hindi nagdidetermine ng connection natin sa Diyos. Liwanagin natin mga kapatid. Hindi porket tayo ay konektado sa relihiyon, ay konektado na tayo sa Diyos. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Pwede tayong maging aktibo sa relihiyon, ngunit hindi pala tayo konektado sa Panginoon. So ang pinaka-importante mga kapatid, hindi yung religious connection natin. I'm not against religion, but let me remind everyone that your religion cannot save your soul. Only Jesus can save our soul. Hindi po ang relihiyon ang magliligtas sa atin. Kaya huwag tayong maging panatiko sa relihiyon lang. Maging panatiko tayo kay Jesus Christ, mga kapatid. Dahil sa relihiyon, mga kapatid, ang tao ay nagkakabahabahagi lamang. Subalit kay Hesukristo, ang tao ay nagkakaisa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, I love my denomination. I love United Pentecostal Church. Pero nais kong sabihin sa inyo na hindi ang United Pentecostal Church ang magliligtas sa aking kaluluwa. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Ganun pa man, nagpapasalamat po ako
na ako ay napabilang sa grupo na ipinapangaral ang buong katotohanan na mayroon lamang iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo at tamang bautismo ang pinapamuhay, bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Mga kapatid, at ipinapamuhay ang kabanalan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. That's why I love being part of United Pentecostal Church. But my Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Hindi po ang denomination ang magliligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo. So yan po ay maliwanag, mga kapatid. At ang Panginoon ang ating puno. Tayo ay mga sanga. Ang tanong, bilang sanga, nais mo bang mamunga? At kung nais mong mamunga bilang sanga, kailangan dumaan ka sa purging process ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Bilang sanga na nagnanais mamunga, kailangan dumaan ka sa paglilinis ng Panginoon. At ang sabi ng binasa natin, ang salita ng Diyos ay paraan upang linisin ng Panginoon ang ating mga buhay. Kagaya ng binasa natin, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Sa ating mga tahanan, mahalaga sa atin ang tubig. Sa isang bahay, kapag walang tubig, ay malaking problema. Sabi nga ng iba, di bali, pastor, walang kuryente basta may tubig. Sapagkat ang tubig ay ginagamit natin sa paglilinis sa ating mga tahanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay inihalintulad sa tubig. Ang tubig ay kailangan natin para linisin ang ating damit, ang ating katawan, ang ating mga tahanan. Ganon din po, spiritually speaking, ang salita ng Diyos na inihalintulad sa tubig ay kailangan din natin tanggapin sa ating pong mga buhay. Kaya kung nais mong maging dalisay ang iyong puso, ang iyong isipan sa harapan ng Panginoon, kailangan mong tanggapin ang salita ng Diyos. Ito man ay pabor o hindi sa iyong kagustuhan, you need the Word of God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, the more we accept, the more we receive the Word of God, mas magiging malinis ang ating pong mga buhay. Kaya sa bawat araw, mga kapatid, napapakinggan niyo po ang programang ito. Ito po ay paraan ng Diyos para linisin ang mga karumihan sa ating mga buhay upang tayo sa ganon ay lumakad tayo sa kalooban at kabanalan at katuwiran ng ating Panginoon. So ang sabi ng Biblia, ang bawat sanga na hindi namumunga ay inaalis niya. Kaya sa gawain, mga kapatid, kahit anong pag-aalaga ng pastor sa isang member, sa isang tupa, meron talagang nawawala sa church. For some or many reasons, mga kapatid. Kapag ang isang mananampalataya ay hindi talaga nagbubunga, kahit anong alaga mo dyan, aalisin talaga yan ng Panginoon. Kaya nga dapat, hindi lang tayo taga-upo sa simbahan, kundi mag-ministry tayo. Magkaroon tayo ng ministry. Hindi lang tayo pupunta sa church para pagpalain. Kung ikaw ay lumalago na, magkakaroon ka ng desire na pupunta ka sa church para maging pagpapala ka rin sa iba. Yan po ang palatandaan kapag malago na tayo. We go to church not just to be blessed, but to be a blessing for others. Mga kapatid, na kahit may nakikita kang mga imperfection, hindi mo yan binibigyan ng tuon sapagkat nakafocus ka lang sa Panginoon. Mga kapatid, boring po ang buhay Kristiyano kung wala tayong ministry.
magiging critic ka sa church. Mga kapatid, alam nyo po, karamihan sa mga critic sa simbahan, yung mga walang ginagawa, lahat ng buhay ng kapatiran minamasdan, hinahanap lang, kumbaga fault finder sa loob ng church, parang spy ng demonyo, mga kapatid. Tagahanap lang ng kamalian ng sinuman. Kamalian ng pastor, kamalian ng kapatiran, lahat ng kamalian, yun ang kanyang binibigyan ng pansin. Sabi ko nga sa inyo, nagmumukhang spy ng demonyo sa loob ng simbahan. Kaya upang tayo ay mamunga, magpalinis po tayo sa ating pong Panginoon. Kapag wala tayong ministry sa loob ng church, mga kapatid, hindi tayo mag-i-enjoy. Kaya may mga mananampalataya po na parang napapasok sa simbahan. Parang ang isang oras nilang pag-stay sa church ay napakalaking sakripisyo na para sa kanila. Mga kapatid, kailangan ma-enjoy natin yung connection natin sa puno. Kung paanong ang sanga, mga kapatid, ay nakakatagal sa hampas ng hangin dahil siya ay nakakonekta ng matibay sa puno. Ganon din tayo, mga kapatid. May mga bagyo ng pagsubok na hahampas sa buhay natin. Kung tayo ay well connected sa puno, walang iba kundi ang Panginoon, mga kapatid, tayo ay magsusurvive. Kaya kailangan ang connection natin sa Diyos, ang pagsamba natin sa Panginoon, pananalangin, mga kapatid, ay patuloy po nating alagaan sa buhay Kristiyano natin, mga kapatid. So, ang sabi ng Biblia, ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya. Ayan. Kaya sa mga pangangaral, huwag kayong magdadamdam kung kayo ay matatamaan kapag may mga pag-uugaling gusto ng Diyos baguhin sa ating buhay, tatamaan tayo ng salita ng Diyos, pero ang layunin niyan ay hindi para ikaw ay personalin, kundi para ikaw ay linisin. At kung ang puso natin ay mapagpakumbaba, ang salita ng Diyos ang magdadalisay sa ating pong mga buhay. At ang bawat sanga na hindi nagbubunga ay nililinis. Inaalis yung sanga na hindi nagbubunga at yung sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Ayan. Kaya sa gawain ng Panginoon, meron talagang mga naaalis. Mga kapatid, iba-ibang dahilan. Ang iba ay ginagawang dahilan yung kahinaan, ang iba ay ginagawang dahilan yung katitisuran, pero nangyayari talaga yan, mga kapatid, pag hindi ka talaga productive bilang sanga. Mga kapatid, in the process, mawawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya lahat ng mga kapatiran, mag-ministry tayo. Kasi body of Christ po ang church. Look at your body. Every part of your body has a purpose. Wala pong parte ng inyong katawan na walang layunin. Mga kapatid, kahit mismong ang hinliliit ng ating daliri, mga kapatid, ay mayroon pong gamit yan. Lahat ng parte ng katawan, mula ulo hanggang talampakan, ang church ay body of Christ. Mga kapatid, pag sinabing body of Christ, buong katawan yan, iba-ibang bahagi. May kamay, may paa, mga kapatid, may mata, tainga, ilong, iba-ibang bahagi, iba-ibang gamit. Kaya sa church, hindi dapat na nag-iinggitan ang mga kapatiran sapagkat may iba-iba tayong gampanin, ngunit iisa ang nagkukumpas sa atin. Walang iba kundi ang puno, walang iba kundi ang ating Panginoon. So find your place in the body of Christ. Find your ministry. In order for you to enjoy your service to God, find
your ministry. Kung ikaw ay sa evangelism, then enjoy doing evangelism. Ayan. Kung ikaw ay sa music, enjoy. Do your best to play music that will inspire people in worshiping the Lord. Yan. Kung ikaw ay musician, tumugtog ka ng may puso at may espiritu ng pagsamba. Hindi yung tutugtog ka ng may pagmamalaki at pa-impress. Kung ikaw ay singer, sing songs that will inspire people to worship the Lord. In the spirit of worship, do your duty. Do your ministry. Kung ikaw ay sa Sunday school, children's department, do your job joyfully to glorify the Lord, mga kapatid. Hanapin natin yung bahagi natin. Kasi alam nyo po, yung mga walang ginagawa sa church, sila yung mga madadaldal, mahilig magchismis, at mamuna sa buhay ng may buhay, mga kapatid. Sila yung marites sa loob ng panambahan. Wala pong reward ang ganong gawain, mga kapatid. So, find your place, find your ministry inside the kingdom of God, and enjoy your service to God. So may mga attitude tayo na kailangang alisin at may mga attitude na dapat na i-improve. Kagaya ng puno na kapag hirap ng mamunga, yung mga sanga na tuyo na ngunit nakakabit pa, nagkukonsumo pa yon ng pagkain mula sa puno na dumadaan sa ugat. Kaya sa mga puno, mga kapatid, yung mga fruit-bearing trees, masdan nyo po. Kapag may mga sanga yan na patay na pero nakakabit pa, nagpapahirap pa yan sa puno. Kaya ang ginagawa ng magsasaka, purging. Ayan. Nililinis yan. Yung mga sanga na tuyo na pero wala nang pakinabang pero nakakabit pa, pampabigat na lang yun sa puno. Tinatanggal na po yun. Huwag nawang mangyari na ikaw bilang member ng church ay tuyo ka na, nakakabit ka, pampabigat ka na sa puno. Kaya nililinis na yan ng Panginoon, inaalis na yan. Kaya lalong mamumunga yung puno kapag nilinisan. Ganon din po tayo. Yung ating mga sanga-sanga na ay mga attitude natin na mga hindi karapat-dapat sa Panginoon, ay nililinis yan ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sa pangangaral, kapag ikaw ay natamaan, huwag mong isipin na si pastor ay gumawa ng preaching para lamang sa iyo. Kung 700 ang umaattend, sa pakiramdam mo para sa iyo lang yung preaching, nagkakamali ka. Dahil napakaswerte mo naman kung ikaw lang ang dahilan kung bakit gumawa ng mensahe yung pastor, samantalang mas maraming matitino kaysa sa iyo. So, ang mensahe ng salita ng Panginoon ay para sa lahat. Kapag pakiramdam mo ay natatamaan ka, ang ibig sabihin niyan, mayroong kang pag-uugali na dapat ayusin. Mayroong kang attitude na dapat ma-improve. Dinidil ng Panginoon ang ating mga kamalian through His Holy Word, mga kapatid, na ipinapangaral. Purihin ang Panginoon. Hindi para personalin ang isang tao, kundi para linisin ang ating mga buhay. Lahat tayo ay kailangan pang lumago sa pananampalataya. So, yung purging process ng Panginoon, masakit. Hindi naman masarap para sa isang puno na tinatanggalan ka ng sanga. Pero kung yun ang paraan para lalo kang mamunga, tiisin mo, mga kapatid. Halimbawa, puno ng kalamansi. May mga time makikita mo, may mga tuyong-tuyo na ng mga sanga, pero nakakabit pa. Tanggalin mo na yun, mga kapatid. Kaya sa church, may mga tao talagang pabigat. Lahat ng simbahan, mga kapatid, may mga tao talagang pabigat. Pero mahalin mo pa rin. Isang araw, pag hindi yan nagbago, aalisin talaga yan ng Panginoon.
mga kapatid. Aalisin niya ng Panginoon. Sa iba't ibang kadahilanan, aalisin niya ng Panginoon. Kaya mapalad yung mga kapatiran na nag-i-involve sila sa ministry. Ayan. Ngayon, dumadami na po yung mga na-encourage na mag-ministry, mag-join sa evangelism, mga Bible studies, group Bible studies, mga kapatid. Ayan. Napakasarap maglingkod sa Panginoon na mayroon tayong ginagampanan na ministry, na inaalagaan mo yung ministry mo na yan, and you're doing that not for your pastor, but for the glory of your God, the Lord Jesus Christ. Everything we do in the kingdom of God is to honor our King, mga kapatid, the Lord Jesus Christ. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, i-enjoy natin yung ating connection sa Panginoon. At ang Diyos ay mayroon pong reward sa mga mananampalataya na kahit may mga pinagdadaanan ay nananatiling konektado sa puno, walang iba kundi ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating pong pagtatanghal in the book of Matthew chapter 7 verse 16. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Mateo 7:16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Ayan. By their fruits, you shall know them. Ayan. Kaya sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay, yung ating mga testimonies, malalaman kung gaano tayo sinserong naglilingkod sa ating pong Panginoon. So, ang ating mga patotoo, ito po ay powerful na testimony sapagkat yan po ay gawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Never allow your testimony to be destroyed, mga kapatid, by our bad attitude. Amen. Maraming mga Kristiyano ang nasira ang kanilang maganda sanang patotoo because of bad attitude. Kaya ipalinis natin sa Panginoon ang ating pong mga buhay. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, dinidil ng Panginoon yung mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin sapagkat mahal po tayo ng Panginoon, kagaya ng magulang na dinidisiplina ang anak kapag may mga bad attitude na ipinapakita. So, ang disiplina ng Panginoon ay mahalaga upang tayo ay maging karapat-dapat at lumago lalo sa paglilingkod. Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi masama ang tumawag sa Panginoon, ngunit hindi nagtatapos sa pagtawag lamang sa Panginoon. Kailangan natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming mga tao ang lumalapit sa church para pagpalain. Hindi naman yan masama. Pero hindi yan kompletong layunin. Kaya ng Diyos pagpalain ang bawat lumalapit sa Kanya. Pero hindi tamang motibo na lumalapit ka lang sa Panginoon para pagpalain, para pagalingin, para tugunin ang iyong panalangin. Ginagawa mong ATM machine ang Panginoon na isusuksok mo yung ATM card mo doon at pag inilabas na yung kailangan mo, aalis ka na. Huwag nating gawing ATM machine ang Panginoon na pag may kailangan ka lang, lalapit ka roon. At pag nakuha mo na yung kailangan mo, aalis ka na. Hindi ganon ang paglilingkod sa Diyos. Kailangan well-connected tayo. May kailangan ka man o wala, you maintain your connection to God. Mga kapatid, may blessing ka man o trials, you maintain your connection with God. Mga kapatid, ganon ang tamang paglilingkod. Amen. Hindi yung nagsisimba ka lang kapag may prayer request, nagsisimba ka lang kapag may kailangan, at pag nakuha mo na, nalimutan mo na yung connection mo sa Panginoon. Hindi po ganon, mga kapatid.
Kailangan i-maintain natin yung connection natin sa Diyos. Mga kapatid, kagaya ng ating mga connection ng tubig sa nawasa, sa ating mga tahanan. Kapag putol ang connection, walang dadaloy na tubig sa ating mga gripo. Ganon din ang connection natin sa Diyos. May mga kapatiran na minsan nagtataka bakit ang iba pinagpapala, sila ay hindi. I-check mo yung connection mo sa Panginoon. Kaya dahil siguro walang dumadaloy, baka barado ang daluyan. Baka putol ang dadaluyan, kaya walang makadaloy na pagpapala. Ang problema ay hindi po sa source, because our source is unlimited. The Lord Jesus Christ is the source of every blessing that we need, mga kapatid. But sometimes the problem is the channel of His blessing, mga kapatid. Yung daluyan ng pagpapala sa buhay natin. Maaring barado yan ng ating mga bad attitude, unfaithfulness, yung ating mga maling pag-uugali, mga kapatid. Yun ang nakakabara upang hindi makadaloy ng tuloy-tuloy ang mga pangakong pagpapala ng ating pong Panginoon. So yan po, mga kapatid, ipalinis natin sa Panginoon ang ating mga isipan, ang ating mga puso, ang ating mga buhay. At kung ikaw ay namumunga na, payagan mo pa ang Diyos lalo na linisin ka. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang sanga na nagbubunga, nililinis niya. Namumunga na yon, pero lilinisin pa. Pero yung sanga na hindi nagbubunga, hindi yon lilinisin, aalisin sa puno. Tatanggalin. Kaya kapatid, kung ayaw mong tanggalin ka ng Diyos sa puno, it's about time for you to be fruitful. Amen. Magpalinis ka sa salita ng Diyos upang maya-maya ikaw ay mamumunga. At kapag ikaw ay may bunga, magbibigay ka ng kaluguran sa puno, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. To God be all the glory. Kaya every member must be a ministry worker. Amen. Wala pong bossing sa church, mga kapatid. Lahat tayo ay mga manggagawa dapat sa ubasan ng Panginoon. Magmula sa pastor, yan. Hindi pwedeng ang pastor ay tatamad-tamad at ang mga membro lang ang pinapaghayo, mga kapatid. Pero masakit dahil may mga ganun po. Ang pastor walang ginagawa, puro utos sa kapatiran. Pero yung pastor ay wala namang ginagawa. Dapat ang pastor ang number 1 na gumagawa sa ubasan ng Panginoon at susundan yan ng mga members, mga kapatid. Kapag tamad ang pastor, tamad rin ang mga membro. Pero kapag ang pastor ang nangunguna sa pagsisigasig sa gawain ng Panginoon, yung mga member ay mai-impluwensyahan yan ng spiritual na impluwensya. Kaya mga kapatid, ang resulta ay lalago ang gawain ng ating Panginoon. So, isa lang ang boss sa loob ng church, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang mga pastor ay tinatawag na servant leader. Leader siya pero servant. Hindi boss leader. Kasi maraming pastor ay feeling boss sa loob ng church. Utos dito, utos doon, pero siya walang ginagawa. Marami akong naobserbahan na ganyan, mga kapatid. Utos dito, utos doon, pero siya feeling boss, feeling commander, mga kapatid. Hindi ganon. Ang pastor ay servant leader. Ibig sabihin, kung mayroon mga gagawin dyan, ikaw ang unang gagawa as an example upang maipakita mo sa iyong mga kasama na ito ang dapat gawin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung nakikita nyo na ang inyong pastor ay masipag sa evangelism, tularan nyo. Ayan. Sundan nyo, mga kapatid. At yan po ay magdudulot ng paglago. At kung ang inyong pastor ay busy na sa maraming gampanin, kayo na mismo ang mag-initiate. Ayan, na maging katuwang kayo para gumaan yung pasanin ng inyong leader, mga kapatid. Kasi may mga pastor talagang hindi na makaugaga sa dami ng kanilang mga gampanin.
lalo na yung mga officials, mga kapatid. Maraming mga gampanin. So ikaw na lumalagong Kristiyano, ikaw na magkusa. Pastor, mag-Bible study kami sa ganitong lugar, mag-evangelize kami sa ganitong lugar. Maging katuwang ka na, hindi ka na maging pabigat, kundi maging katuwang. Parang sa bahay, mga kapatid. Yung mga magulang kapag busy na, dapat yung mga panganay dyan, yung malalaki ng anak ay nagkukusa na tumulong para gumaan yung mga gawain sa loob ng tahanan. Ganon din po sa loob ng gawain ng Panginoon. Huwag tayong tagapuna lang ng kamalian ng iba. Dahil baka yung kamalian mo, hindi mo rin nakikita. Kundi tayo ay magsama-sama upang gumawa sa ubasan ng ating Panginoon. Because we are laborers together with the Lord Jesus Christ. Ang lahat ng ating gagawin ay dapat iisang puso, iisang damdamin at kaisipan just to glorify the Lord, our God, Jesus Christ. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan. Nawa ang salita ng Diyos ay ating pinakinabangan sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And by this time mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay muling mananalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa salita mong ipinagkaloob ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, nawa ay tumimo ito sa puso ng aming mga taga-subaybay. Saan man silang panambahan na bibilang, nawa ay mamunga po sila. Saan mang local church sila belong, I pray God na ang pangangaral na ito ay maging daan upang mamunga ang lahat ng sanga sa iyong ubasan, lahat ng mananampalataya, sa halip na maging kritik sa loob ng panambahan, ay maging sanga na nagbubunga, manggagawa na masayang gumagawa sa iyong kaharian, Panginoon, upang mag-abot at magligtas na maraming mga kaluluwa. I pray for all soul winners inside the church to bless them more at patuloy mong i-increase ang kanilang burden, ang kanilang desire to win more souls. Maging katuwang sa pagpapalago ng gawain. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng mga nakikinig ngayon, kung sino man ang kinabibilangan nilang pastor, hanggat tama ang ginagawa sa gawain, ay patuloy na sila ay maging kaagapay, Panginoon. Iba-ibang mga lugar, ang kinabibilangan marahil ng aming mga taga-subaybay, iba-ibang pastor, ang kanilang napapasakupan. As long as na nasa tamang direksyon, gawin mong productive ang bawat nakikinig. Bilang sanga, maging malinis ang kanilang pamumuhay upang mamunga palalo sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nakinig ngayon. And we pray also the United Pentecostal Church, congregation ng Bulan, pagpalain mo ng marami pang mga kaluluwa na mababautismohan sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ganitong pagtuturo. Ito ay nagpapalago sa pananampalataya at sa kalidad ng paglilingkod sa iyo ng mga taong lalo pang nagnanais na magpagamit sa iyo. And I pray also, yung mga may karamdamang taglay, pagkalooban mo ng kagalingan, Panginoon. Yung mga nasa kadalamhatian, pagkalooban mo ng kaaliwan. At yung mga naliligaw ng landas at nadidiliman, tanglawan mo po sila ng iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilat banal na pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. And for more inquiries, kung nais nyo pong makipag-ugnayan sa inyong lingkod for Bible study request, prayer request, or mga katanungan, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038.
Yan po ang ating contact number, mga kapatid. Praise the Lord. At good morning kay Sister Ann Nepo. Ayan, watching from US. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon, Sister Ann, and your ministry. Yan po ay napakasipag sa soul winning. Brother Joseph Goso and family, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon at lahat ng mga humabol pa sa ating online. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga at pagpalain ng Panginoon ang bawat makakapakinig, maging productive tayo, maging fruitful tayo bilang mga sanga. Ayan, pagpalain ng Panginoon lahat na mag-share nito, mga kapatid, para marami ang maging katuwang sa paghayo sa loob ng church sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Salamat po, mga kapatid, at see you again tomorrow. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.